Chefchaouen, or the Blue Pearl of Morocco, or also known as the Blue City. It is known for its traditional houses painted in blue and white. A lot of tourists flock here to witness how magnificent the city is. Hello, good morning po sa ating lahat and kumusta naman po ang tulog natin dyan? Ito na nga po pala ang pagpapatuloy ng journey namin dito sa Morocco. And right now, andito kami sa CTM bus station. Sana nga po pala napanood nyo po yung previous video nito kasi pinakita ko po doon kung saan kami nagstay dito sa Fez. And then from that hotel to this bus station, it only takes 6 minutes by taxi. So maganda ang location ng hotel na yon. At dito nga pala, meron na silang coffee vending machine at snack vending machine. So, huwag kayong mag-alala kung wala kayong dalang snacks. And by the way, nakabili na pala kami ng ticket from Fez to Chefchaouen online. But, kailangan pa rin namin bumili ng ticket sa counter for our luggage. So, meron kaming 2 bags and we paid 9 dirhams for the 2 bags. So, hindi po free ang luggage dito. Kaya, huwag niyong kalimutan bumili ng ticket for your luggage. At yung bus ticket nga po pala from Fez to Chefchaouen is only 100 dirhams per head po yan. Halika kayo at sakay na po tayo sa bus. I'm so excited to go to Chefchaouen. At time check, it's already 7:55 in the morning. But kita nyo naman, madilim-dilim pa sa labas kasi dito sa Morocco in winter, the sun rises at 8:30. At ito na po yung labas ng bus station. Meron na mga bukas na kainan. So, if gusto nyo mag-breakfast, pwede kayo dyan. At mahaba-habang travel to kasi 5 hours from Fez to Chefchaouen. At meron lang silang isang stop for breakfast. Tapos, pag gusto nyo gumamit ng toilet, hindi siya free. So, in our case, we paid 2 dirhams each po yan. Parang Pinas lang din po, 'di ba? Yung ibang bus stop sa Pinas, pag gagamit ka ng toilet is magbabayad ka din. Ano sa tingin niyo po? And so now we are here at the bus station of Chefchaouen. At ito na po ang labas ng Riyadh namin. Tsadan, parang magic lang. So, halik kayo sa loob. So, we paid $38 for this Riyadh for 1 night po yan. And then the hotel tax fee is, we paid it again separately from the hotel fee. At siya nga pala, hindi ko na ipakita sa inyo. From the bus station papunta dito is nag-taxi po kami. Ayan, and that's my husband. Nag-check-in siya. And now, tayo is magtutour tayo. Unahin natin dito. Fireplace siya, so hindi ko alam kung ginagamit pa nila yan hanggang ngayon. By the way, itong Riyadh na nga pala to is bahay siya before, tapos kinonvert nila into Riyadh kasi malaking bahay siya. At yan po ang pangalan ng Riyadh. Hindi ko alam kung paano basahin yan. Pero tignan niyo po yung pangalawang word. Yan po ay felicidad na binaliktad nila. So, felicidad is a Spanish word. Tapos, ang meaning niya sa English is happiness. Alam kong alam niyo na yun, diba? Yan. Tapos, yung owner nga po pala ng Riyadh, siya yung receptionist kanina. He can speak Arabic, French, and Spanish fluently. And he can speak a little English. Ang galing ni Kuya. Mapapasana all ka na lang, 'di ba? So, ang kulay nga po pala ng Riyadh na to is usually light blue, kaya ang sarap sa mata. And then, sayang nga lang kasi hindi nabigyan ng justice ng phone camera ko ang ganda ng Riyadh. Maniwala kayo sa akin, sobrang ganda ng Riyadh, as in talaga. Kaya pag nagpunta kayo dito sa Chefchaouen, magstay kayo sa Riyadh na to. Kasi sobrang ganda niya. Tapos, yung owner din naman is very accommodating. At ito yung garden nila. Wow, may lutuan. Lutuan yan, 'di ba? May lutuan sa labas. Ewan ko din kung ginagamit pa nila yan. Tapos may table at saka chair din dito. So siguro pwede tayong mag-coffee doon sa garden. So andito na po tayo sa aming room. And may pa-heater at saka small couch. Ang cute. Alam nyo, ang ganda. Kasi nga pala, itong room na to, itong Riyadh na to, is para kang nasa ilalim ng cave. Yun yung pakiramdam ko. Para kaming nasa ilalim ng cave. So, nung papasok pa lang kami, like, oh, ano to, cave na kinonvert into a house. Ganun yung pakiramdam ko. Yan. At tapos, yan yung view.
sa labas. Wow! Alam nyo, wala talaga akong ibang masabi kundi wow, kasi sobrang ganda niya, as in. Tapos parang fireplace ata to. And then ito yung closet. Halika kayo at tignan natin kung anong meron sa loob. Baka may ginto sa loob. Joke lang. Extra blankets. And then halika kayo sa toilet and bathroom. Ang laki ng bathroom nila. Ayan yung sink. Tapos sa bawat gilid nga pala nito, ito, kita nyo, bawat gilid is para siyang ano to, upuan? Upuan ba siya? Tapos yan yung shower. Ayan, ang galing. Tapos ang laki ng bathroom. Wow, talagang sobrang wow. So ano sa tingin nyo? Maganda, 'di ba? Kahit kayo napapawaw din. Sayang talaga, as in sobrang sayang kasi ang pangit ng phone camera ko. Kaya please, maniwala kayo sa akin, ang ganda talaga ng Riyadh na to. So halik kayo sa labas. Ito po yung labas ng room namin kasi yung room namin is nasa last floor po siya. So para kaming nasa penthouse, yung ganun. At ayan, maganda din tong place na to. Dito tayo magchikahan, mag-coffee. At sayang din kasi hindi namin ma-enjoy tong place na to. Kasi bukas ng maaga is pupunta kami ng Casablanca. So one night lang kami dito sa Chef Shawen. At siya nga pala, may breakfast po ang hotel na to. Kasama na po siya dun sa $38. At ngayon, andito na po tayo sa kanilang souk. At sobrang lapit lang ng souk sa Riyadh. Like 1 or 2 minutes away lang on foot. O diba, ang lapit. At tignan nyo naman, madaming magagandang paintings. At ito po yung center ng souk nila. Yan po ay mosque. So again, hindi kami makapasok kasi hindi kami Muslim. So maglibot-libot na lang tayo. Maraming restaurant around this area. At gutom na ako, so maghanap tayo ng pwedeng makainan. Can I have meat couscous? Yes. One. And panini, chicken panini. Chicken one. panini. And Moroccan salad. Moroccan salad. Yes. One. And 2 oranges. Big one. At andito na po yung Moroccan salad namin. Tignan nyo, kakaiba siya doon sa Moroccan salad na kinain namin doon sa Marrakesh, diba? Ito is marami siyang cucumber. Doon sa Marrakesh is marami siyang tomatoes. And ito po yung meat couscous. Wag nyo pong kalimutan na i-try yung meat couscous dito sa Chef Shawen. And it's only for 45 dirhams. At ito na po yung chicken panini. And it's for 35 dirhams. Alam nyo, ang sarap ng meat couscous. I-try nyo talaga yung meat couscous. Tapos yung chicken panini din is sobrang sarap niya. And then yung orange juice, sobrang fresh. And dyan po kami kumain sa store na yan. And we paid a total of 124 dirhams. Malapit lang po yun sa mosque na pinakita ko po sa inyo kanina. Halika kayo at libutin natin ang Chef Shawen. Tignan natin ang ganda ng Chef Shawen. Pero alam nyo, yung mga Moroccan, so far, sobrang friendly and warm nila. Bakit nga ba halos lahat ng buildings dito is painted in blue? Nag-wonder kayo, no? Nag-wonder din ako. Kaya, naparesearch tuloy ako. So, meron 3 popular theories bakit ang city na to is painted in blue. Una,
Blue keeps the mosquitoes away. O diba, napakasimple lang. Nawa, itong pangalawang theory na to is related sa mga Jews kasi noong 15th century, yung mga Jews na nasa Spain, tumakas sila papunta dito. And then, for Jews, blue symbolizes sky and heaven and serve as a reminder for them that blue leads to spiritual life. Ayan. Ang pangatlo naman ay dahil sa waterfalls kung saan kumukuha ang mga citizens dito ng drinking water nila. So, parang reminder yun sa kanila how important the waterfalls is. So, yan po yung tatlong popular theories kung bakit blue ang city na to. At ayan nga po pala ang pangalan ng waterfalls dito. So, yan po yung mga tatlong popular theories kung bakit blue ang city na to. Kung may alam pa po kayong ibang theories, paki-comment down below. Magandang mag-picture at video dyan, diba? Ayan din, maganda din dyan. At ito din, kaso nga lang hindi sila free. Magbabayad ka. So, nagbayad kami ng yung sa ayan, yan, dyan, free yan. So, dun sa mga ibang places na yon hindi siya free. So, nagbayad kami ng 2 dirhams sa isang place. Tapos, sa isang place pa, nagbayad kami ng 3 dirhams. Tapos, yung isa naman is 1 dirham. So, ayun. So, be careful pag nag-take kayo ng videos at saka photos kasi hindi lahat ng places dito is free. Siya nga pala, may mga sign din po naman kung yung lugar na yun is may bayad or wala. May mga sign na like 2 dirhams or 3 dirhams. Kaso lang maliit yung sign na yun. Yan. And isa pa nga pala, be careful din pag nag-take kayo ng video or photo sa mga naka-costume dito kasi may bayad yun. Yung iba kasi, konti lang naman sila. Sobrang konti lang. So, naka-Moroccan costume sila. So, be careful po. Ayan. So, diba, ang ganda ng Chefchaouen. Maganda ang Chefchaouen, especially pag maganda ang weather kasi kitang-kita yung kulay ng lugar. Itong mga lugar na to na nakinuhanan ko na ng video, mga free places na po to. And it's time to have a refreshment. Medyo nauhaw kami sa kakaikot. So, bibili tayo ng orange juice at saka mandarin juice. And it's only for 10 dirhams. Pag nagpunta talaga kayo ng Morocco, huwag niyong kalimutan i-try yung orange juice nila. So, yung sa akin is orange juice. Tapos, yung sa husband ko is mandarin juice. Pero, alam niyo, mas masarap yung orange juice. Mas matamis. At siya nga pala, habang umiinom kami ng juice, i-share ko lang din sa inyo na dito nga pala sa Morocco, French is their second language. Tapos, yung mga taga Northern Morocco is they can speak Spanish fluently. And that already includes Chefchaouen. So, yung mga tao dito, they can speak Spanish fluently. Sana all. At sa aming paglakad-lakad ulit is nakita namin ang street food na to. Ang pangalan nito is Calente and it's only for 1 dirham. So, napabili ako kasi akala ko matamis siya. Kasi para siyang yung tart or di kaya yung maha blanca. Parang ganun. Kaso nga lang, hindi pala siya matamis. So, this street food is made from chickpeas at saka flour. So, expectation ko talaga is matamis siya. But then, masarap din naman siya. Kaso nga lang, yung expectation ko is matamis. Yun lang. Well, itry nyo rin yung Calente. Baka masarapan kayo. At ngayon is, pupunta na tayo sa Spanish Mosque. At before tayo makaabot sa Spanish Mosque, tignan muna natin ang mga view sa dadaanan natin. Ayan, ang sarap ng oranges. Naliligo sa tubig. At alam nyo dito, may waterfalls. My God. Tapos dito, may waterfalls. Tapos may restaurant sa tabi ng waterfalls. Gustong-gusto kong kumain sa restaurant sa tabi ng waterfalls. Ayan. Kaso, yan, restaurant yan. Kaso nga lang, busog na ako. Sayang at hindi namin to na-discover agad. So kayo, pag gusto nyo kumain sa tabi ng waterfalls, magpunta kayo dito. Madadaanan nyo siya pag pupunta kayo sa Spanish Mosque.
At kung hindi nyo po alam kung paano magpunta sa Spanish Mosque, magtanong-tanong lang po kayo kasi halos lahat ng tao dito alam ang papunta sa Spanish Mosque. At tuturuan po nila kayo ng direksyon at sobrang bait po ng mga Moroccans kaya huwag kayong mag-alala. Going up sa Spanish Mosque nga po pala, it takes 20 to 30 minutes. And then, alam nyo ba, before kayo makarating sa Spanish Mosque, may magagandang places na to take videos and pictures ng Chefchaouen. At bakit nga ba tayo pupunta sa Spanish Mosque? Kasi ang ganda ng sunset dito sa Spanish Mosque. Kaya tayo andito. Kita nyo naman, ang dami ng taong naghihintay. At alam nyo, itong Spanish Mosque nga po pala is hindi siya ginagamit. So, base po yun sa mga nababasa ko. So, yung mga tao is nagpunta lang dito for the sunset. Worth it ang pag-akyat dito. Kahit nga medyo napagod din ako. Diba ang ganda? What do you think? Kung pupunta kayo ng Chefchaouen, pupunta din ba kayo dito sa Spanish Mosque? And now it's dinner time. Andito kami sa Sindibad restaurant at we ordered Sindibad salad. Yung Sindibad salad nila is wala pa siyang dressing. So, kailangan namin siyang lagyan ng vinegar, salt, at saka pepper. And masarap na siya. Alam nyo, yung Sindibad salad, para lang siyang Moroccan salad na may cheese on top. Ganon. And then, my husband ordered meatballs tagine. At sabi niya, masarap. Sobrang sarap. And for me, nag-order ako ng chicken tagine. At ang sarap niya, as in, try nyo rin yan dito sa Sindibad restaurant. Then, nag-order din ako ng juice. At ayan ang view dito. Alam nyo, masarap ang food nila dito. Ang pangalan ulit is Sindibad Restaurant and we paid a total of 130 dirhams. So doon kami kumain sa itaas. At meron silang menu dito sa labas. At kita nyo naman, it's written in Spanish. So, yung mga French at saka Spanish, hindi sila mahihirapan dito. 'Di ba? At it's time to go to bed kasi bukas maaga pa kami aalis papunta sa Casablanca. And it's morning time. So, ito yung Medina ng Chefchaouen sa umaga. Recommended nga po pala na maglibot sa umaga dito sa Medina kasi hindi pa bukas yung mga shop. So, magandang mag-take ng videos at saka pictures. Gusto ko din sana kaso nga lang wala ng time. So, ngayon, andito na kami sa bus station ng Chefchaouen. So, again, bumili kami ng ticket for our luggage. So, this time, we paid 11 dirhams for the 2 bags. And the bus ticket from Chefchaouen to Casablanca is 185 dirhams. At binili po namin ang ticket na to online. So kayo, pag nagpunta din kayo ng Chefchaouen or magpunta kayo dito sa Morocco, buy your tickets online. Kasi minsan nagkakaubusan ng ticket. At bakit nga ba hindi kami nag-aeroplano or nag-train papunta sa Chefchaouen at palabas ng Chefchaouen? Kasi the only way to get to Chefchaouen is by bus. Walang ibang options. At kahit medyo pahirapan yung biyahe papunta sa Chefchaouen, worth it din naman kasi sobrang ganda ng lugar. Siya nga pala, hindi kami magsistay sa Casablanca. Pupunta lang kami ng Casablanca kasi nandun yung flight namin papunta sa Portugal. And then from Casablanca to Portugal, it only takes 1 hour. At andito na po tayo sa bus station ng Casablanca at medyo gutom kami. Kaya kakain muna tayo before tayo magpunta sa airport.
At andito na po tayo sa Resto Grill. This is their menu. Malapit lang po to sa bus station. 5 minutes on foot lang po at nasa loob po siya ng market. And we ordered calamares and then we got chickpeas for free. Bigay po to ng owner. Ang bait niya. Tapos Moroccan salad and sardines. Andito tayo dahil sa sardines. At yan po ang pangalan ng Resto Grill. So, pag gusto niyo pong kumain ng sardines, magpunta po kayo sa Resto Grill na yon. Masarap po ang food doon. Actually, maganda po ang reviews ng Resto Grill na yon. So, nakikita niyo yung mga white taxis na yan sa labas. Yan po yung mga taxi na pwedeng magpunta sa airport. Dito sa Casablanca, may dalawang kulay ng taxi. May red at saka white. Yung white taxi lang po ang pwedeng magpunta sa airport. Take note of that. And then we paid 250 dirhams for the taxi and then it took us 45 minutes from the bus station to this airport. And then, yung 250 dirhams nga po pala is negotiated price na po yun. So, dito sa Morocco, dapat magaling po kayong makipag-negotiate. And so, that's all for today's video. Sana nagustuhan niyo po yung video ko today. Thank you for watching and have a great day.